Hello, good morning po. Isang magandang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Narito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kapatid, ang inyong sister, Sister Luz po. Muli po nagsasabi ng good morning to everyone. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon ngayong oras na ito. At narito po tayo muli upang tayo po ay muli magkakwentuhan at magbigay po tayo ng palakasan sa isa't isa mula po sa mensahe na ibibigay po sa atin ng Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Okay, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay dumako sa ating panalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa umaga na ito. Sa bigay mo sa amin ng pagkakataong muli upang kami po ay makapakinig ng mga salita mo na ibabahagi po ng iyong lingkod. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng ganitong gawain ay mabigyan ka namin ng kaluwalhatian. Kami po, Panginoon, ay nakikinig, Panginoon, at nagpapakumbaba sa iyong harapan na ikaw lamang ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. At tulungan mo kami na sa aming pakikinig ay maisa puso namin at aming masunod ang kalooban mo po sa aming mga buhay. Ano man po ang nakikita mo na magiging hadlang, Panginoon, sa oras na ito, sa aming focus sa iyo, ito po ay aming isinusuko sa iyong paanan. Tulungan mo kami na walang iba kundi ikaw lamang ang aming maisip, Panginoon, at matuon ang aming pangunawa. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Pagluwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So, amen po. At tayo po ay magsimula na. Ito po ay mayroong pamagat na pagkilala sa Diyos. Pagkilala po sa Diyos at ang ating pong teksto o ang ating pong verse po ay matatagpuan po natin sa John 17. John 17, chapter 3. Chapter 3. Ayun po. Opo, tama po. Sabi po dito ay basahin ko po muna sa English na po. Ang sabi po dito ay, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So, sa Tagalog version po ay, ang sabi po dito sa Juan 17 verse 3, ang sabi po ay, at ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na sinugo mo. Pagpalain ng Panginoon ang mga salita niya na nahayag ngayon sa ating kalagitnaan. Amen. So, ang pagkilala daw po sa Diyos, pamamagitan ng karanasan, ay malaki ang kaibahan sa pagkilala sa Diyos mula sa ating karanasan, sa ating textbook o sa mga pang-teolohiya, no, ating mga nababasa. Knowing God through experience is radically different than knowing God about from theology book or any textbook. Yun po, nag-gets po natin yun. Ibig po sabihin, yung iba nakilala ang Diyos dahil sa nabasa nila sa mga textbook o mga theology book. At ang iba lang pa nagsasabi na kilala namin ang Diyos dahil karanasan namin siya. Nagkaroon kami ng relasyon sa Kanya. Narinig po natin yan, di po ba? So, knowing God through experience is radically different po than knowing about God from a theology textbook. Po, kapag po tinanong tayo, kilala mo ba ang Diyos? Para sa iyo, sino si Jesus? Ano po kaya isasagot natin? Amen? Meron pong nagsasabi ng, oo naman, kilala ko ang Panginoon. Diba siya si God, yung pinako sa krus, siya yung nasa crucifix. Siya yung anak ni Virgin Mary. Siya yung nasa Bethlehem. Yung pong malimit na pwedeng isagot sa atin. So, meron namang pwedeng sumagot ng, kilala ko ang Diyos, kilala ko ang Panginoong Diyos. Siya yung Diyos na buhay, na aking tinanggap sa buhay ko, at siya yung nararanasan ko araw-araw, at ako'y kanyang binago, at ako ay kanyang binigyan ng kaligtasan. Ang layo po ng pagkakaiba, no? There's really a radical difference po, So,
doon po tayo sa sinasabi ng Biblia. Po, according to the Bible, you cannot say you know God unless you have experienced Him. Yun po ang sabi ng Biblia. Tignan po natin sa Pilipos 3, 8, and 10. Yan po, gagamit po tayo ng Bible, no? Pilipos 3, 8, and 10. Ito po yun. Asang si Pilipos. Ayun naman po tayo si Pilipos. Ayan. Sabi po dito, kay Pilipos, Tagalog po itong version na aking babasahin ito ba? Para po mas maganda po. 3, 10. Ang sabi po dito ay chapter 3 verse 8. Sabi po dito, oo nga, at lahat ng mga bagay ay naari kong kalugihan. Tama ba ako? Pilipos 3, no? Okay. Sabi po dito, oo nga, at lahat ng mga bagay ay naari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Hesukristo na Panginoon ko, at alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Po. So, at ang sabi po sa kasunod na verse, lundad po tayo sa 10, ang sabi po sa verse 10, ay upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. So, ano? So, medyo malalim po kasi po King James Version po. So, ganun po ang sinasabi na po. So, kung ating pong pagbubulay-bulayin, no po, sinasabi nga po dito na hindi natin tunay na makikilala ang ating Diyos kung sa pamagitan lamang daw po ng theology na at makukuha sa textbook, no po, yung pong sabi dito, no? Kundi, sinasabi po ng Biblia, according to the Bible, you cannot say you know God unless you have experienced Him. Yun po. Kailangan maranasan natin ng Panginoon, no po, para masabi natin na, I know God, I know Him. He is my Savior. He is my Comforter, my peace, my Provider, my Healer. Kasi hindi mo pwedeng isa-isahin yung mga nabanggit na yan kung hindi mo naman naranasan, pinagaling ka ba ng Panginoon? At ito yung tinestify? Siya ba ang nagbigay sa ng mga pangangailangan mo nung panahon na gipit ka at bigla nagkaroon ng kaparaanan na ikaw ay nagkaroon ng bagay na kailangan mo. God provides. So, yung mga nararanasan natin ang magpapatunay na talagang kilala natin ang Panginoon. Po? Ay, hindi lamang yung mga mababasa natin sa mga theology book. Kasi matututo lang tayo doon. Magiging matalino lang tayo sa kaalaman. Pero sa karanasan po ay wala. Sinabi po ngayon na ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay dapat ay sa karanasan at hindi sa kaalaman. And po, sabi po dito, you become discouraged because the truths you read about in the Bible are much richer than the reality of your own experience. Po, tatagulogin po natin. At sabi po ito, palaging kalakip ng kaalamang biblikal ang karanasan. Po, maaring panghinaan ka ng loob sapagkat ang mga binabasa mong katotohanan sa Biblia ay mas malalim o mas mayaman kaysa katotohanan ng iyong sariling karanasan. Po, so yun po ibig sabihin nito, no? Much richer than the reality of your own experience. Kasi pag nagbasa po tayo ng Bible, yung pong nararanasan natin, mas lalalim pa, ng lalalim. Kasi doon po natin makita na bakit natin naranasan isang bagay. Bakit natin naranasan ito. Yan, ganito, ganyan. Mababasa natin ito sa Biblia, from the Word of God, na may dahilan ang bawat bagay na nangyayari sa buhay natin. Hindi po ba yung lumalalim at kahit lumalalim siya, ay lalo naman natin siyang nauunawaan, Kasi bakit? Kasi nararanasan natin eh. Ang nakasulat pa sa Biblia ay nararanasan natin. At ang nararanasan natin ay nakasulat po sa Biblia. Hindi lang po nalalaman o naintindihan intellectually, but nararanasan po natin. Kaya relate po tayo. Diba? So, if you have not experienced God's power at work in our lives, we do not settle for second-hand knowledge. Sa Tagalogin po natin, sabi po dito, kung hindi mo naranasang gumawa
ng kapangyarihan o hindi mo naranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo at sa pamamagitan ng buhay mo, hindi ka dapat na nasisihan lamang sa segunda manong kaalaman sa kapangyarihan ng Diyos. Ano po yung segunda manong? Nababasa lang natin sa mga iba't ibang textbook, theology book. Ako, ano lang po yun eh. Sabi dito ay segunda mano or second hand lang po yun. Ang ginamit po dito ay second hand knowledge. Kasi pwede kang makinig, narinig mo lang. Pwede kang magbasa, nagbasa ka lang. Pwede mong malaman, nalaman mo lang. Pero, hindi mo naranasan. Yun po ang pagkakaiba. Maaring kilala mo ang kaibigan mo, pero hindi mo alam yung tunay niyang buhay. Hindi mo alam talaga yung personal niya. Not unless na magkaroon ka ng relasyon. Oo. At kahit nakarelasyon mo pa, minsan nagkakaroon pa ng lihimat. Kasi hindi naman niya gustong ibuksan sa'yo ang lahat kung ano meron siyang privacy. O, samantalang ang Panginoon natin, through the Holy Bible, ay nagpapakahayag po siya. Nire-reveal niya things that we should know and we should understand. And it is through the power of the Holy Spirit that gives us wisdom. Kasi kung matalino ka lang, at ang dali mong i-interpret ito sa pamamagitan ng talino mo, pwede. Kaya lang po, walang power. Dahil ang power hindi mo magmumula sa'yo. Sa akin, ang power ay manggagaling sa kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga po, pag nagbabasa tayo ng Biblia, sinasabi natin, oops, nagrema. Parang kinausap ako. Ako to eh. Teka, ito yung sitwasyon ko sa buhay. Ito yung nararanasan ko. No? So, merong nagduduktong, may relation. Yun yung nararanasan natin. Tayo ay napupunta sa loob ng Bible, sa senaryo ng Biblia, o yung senaryo ng salita ng Diyos na ating binabasa ay nararanasan natin. Iyon po yung pagkakaiba. At doon natin nakikilala ang tunay na Diyos. Buhay. Buhay siya at buhay ang kanyang mga salita. Amen po. Sabi po dito, kung hindi mo nararanasan gumagawa ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, dahil ibig sabihin nito ay wala kang relasyon sa Kanya. Wala pa. Kaya parang ang lahat na nababasa mo ay parang isang kwento lang o history. Po, ganun po yun. So, ang sabi po ayan, hindi ka dapat na nasisihan lamang sa segunda manong kaalaman sa kapangyarihan ng Diyos, no? At nakikigalak ka lang na parang kunwari ikaw ay masaya rin, kunwari guess mo na, no? May ganun no? Na parang nakikigalak ka lamang sa ginagawa niya sa iba. Paano to? Halimbawa, merong sa chat na nagpatotoo o nag-testimony. Binago yung buhay niya, dati ganito siya, lala niya Panginoon, so nabago yung buhay niya, yung mga lumang pagkatao niya, yung mga hindi dapat, nabago, naging maayos ang pamumuhay niya, naging panatag siya, meron siyang peace of mind. Doon nakinig ka lang sa sinabi niya, humanga ka. Ganun pala yun. So nakigalak ka lang. Naintindihan mo lang siya. Masaya siya nagkukwento, nagpapatotoo yung tao ito, binago nito ang buhay niya. So ikaw, nakikigalak ka lang. Pero, iba yung ikaw mismo. Nagagalak ka dahil naranasan mo siya. Ikaw mismo yung magte-testimony. Magbibigay ng testimonya o ikaw yung magte-testify how God moved in your life. Magkaiba po. At doon masasabi na, kilala ko ang Diyos. Sapagkat siya ang Diyos na nasa puso ko. Siya ang Diyos na nagbago ng aking buhay. Siya ang Diyos na nagbibigay sa akin ng kapayapaan at kapanatagan sa kabila ng maraming problema. Bagamat hindi man nasusolve ang mga problema ko, pero alam ko na binibigyan ako ng Panginoong Diyos ng kapanatagan at pagtitiwala sa Kanya. Hindi ba ang laki ng pagkakaiba kaysa sa nalaman mo lang o nakigalak ka lang sa iba? Pero ikaw, wala kang galak sa sarili mo kasi wala kang karanasan. Hindi po ba? So, sabi po dito, ang panalangin daw ni Jesus ay makilala mo ang Diyos at ang kanyang presensya sa iyong buhay at karanasan. So, ito po yan. Sabi po dito,
If you have not experienced God's power at work in your life, do not settle for a second-hand knowledge. Then, prayer, uh, prayer is the key. Tayo daw po ay laging manalangin upang mas makilala pa natin ang ating Panginoon. Po, para kung anong sinasabi niya, ay tunay nga na tayo ay nakakaunawa sa mga sinasabi niya para sa buhay natin, kung ano yung makakabuti sa atin. Diba? So, kung tayo ay makikirejoice lamang, if we only rejoice in what He has done to other people, parang, oy, paano naman ako? Ano kaya sinasabi nila? Anong karanasan? No? Ano kaya yun? So, sa mahalaga po talaga na ang pagkakilala natin sa Panginoon ay talagang sa pamamagitan ng experience po. Yung natagpuan natin siya. Kinatagpo tayo ng Panginoon. Po ba? So, ang sabi po ay, don't discount the power of God as described in Scripture simply because you have not experienced it. So, ang sabi po sa Tagalog ay huwag mong tawaran. Do not discount. Huwag mong tawaran ang kapangyarihan ng Diyos tulad ng inilalarawan sa kasulatan dahil lamang sa hindi mo naranasan ito. Huwag mong tawaran ang kapangyarihan. So, ibig sabihin, nababasa mo yung how great is our God. Pero parang, hindi mo talaga naiintindihan yun. Parang, sige, God is great. Hanggang doon lang. So, parang, minimenos natin. Kaya sabi, wag mong i-discount, no? Wag mong ang tawag doon, wag mong minosen, no? Parang ganun po, no? Na yun lang, no? Pero hindi po, dahil masigit pa po, God deserves our praises, give Him honor, no? To exalt His name. Yun po yung dapat. Hindi po yung nalaman mo lang. Ganun pala yun. So, hindi po daw po ganun. So, ang sabi po dito, tuloy po natin, no? We should bring our experience up to the standard of Scripture. Kung ano yung sinusulat sa Scripture, dapat gets natin. Kung ano yung nababasa natin, dapat in tayo dyan. Bakit? Kasi naranasan natin. Hindi natin nabasa. Kundi, naintindihan talaga natin. At pag naintindihan natin at naranasan natin, then that would the best time na i-share natin sa iba. Kaya iba nahihirapan po mag-share. Nahihirapan po silang magbahagi ng salita ng Diyos kasi nauna yung nervyos, kaya takot, o kaya pag-aalala na baka matanong mo kauspe, hindi na po makasagot na po. Kahit kabisaduhin mo muna yung pagkakasunod-sunod ng mga verses na i-share mo, kapag po wala kang karanasan sa mga words of God, matatakot ka. Paano sa unang verse pa lang nagsalita ka, share mo sa kausap mo, tapos out of that verse, meron siyang tinanong, paano mo duduktungan? Paano mo i-justify? Siyempre, i-justify mo siya sa pamagitan ng Word of God, hindi sa pamagitan ng talino mo. Po, ang sabi dito Jesus give us knowledge and wisdom. Sa mga panahon na tayo pinagbabahagi sa ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng wisdom and knowledge na sapat na po upang magkaroon ng kapangyarihan. Kung tayo ay tunay na mayroong karanasan sa Kanya, kasi mismo po yung ating experience, yung ating karanasan, yun po yung ating life testimony na kapag narinig po ng ibang tao ay na-encourage po sila at na-amaze po sila sa kapangyarihan ng tunay na Diyos na hindi sila ganoon na ka-amaze sa mga nababasa lang nila sa mga religious books, hindi po ba? So, sabi ay huwag nating minosin. Do not discount the power of God as described in the Scriptures, no? Simply because you have not experienced it. So, ang payo po sa atin is bring your experience up to the standard of Scripture. Po, never reduce, pagbabawasan Scripture to the level of your experience. Halimbawa, yung nabasa mo, ang Diyos ay nagpapagaling ng mga may sakit. God heals any kind of sicknesses. Pero, paano mo to i-share sa iba? Kung ikaw mo nagkasakit ka, halos na sumukok at magpakamatay ka na. At alam ng mga kaibigan mo, mga kasama mo na nawawalan ka na ng pag-asa. So, hindi mo masabi kasi nahihiya ka. At saka, hindi ka magiging isang buhay na patotoo. So, ang dapat pala talagang
ang Panginoon ay ating makilala ng lubusan. At pag nakilala natin ang Panginoon lubusan, ay lalo pa siyang magpapakahayag sa atin. Oh, He will reveal Himself to us through the scriptures and through our personal experience to Him. At ano man ang ating i-share sa ibang tao, yun po yung karanasan natin. Kasi because you cannot give anything you do not have. You cannot share anything or any of your experiences if you do not have one. Dapat meron tayo eh. Anong ibibigay mo kung wala ka? Di po ba? At malakas ang loob mo dahil ito ay napatunayan mo na totoo sa buhay mo. Na totoo ang ating Diyos na buhay ay nagpapagaling. Di ba? Isa lamang po ito. Marami pong mga katangian ng ating Panginoon na ating makikilala siya at malalaman natin ito sa pamamagitan ng scriptures. Di po ba? Jesus prayed that you will experience the depth and width and length of His love, and that you would enjoy God's full and unending love in the day-to-day experience in your life. Naku, ang ganda po nito na po. Tagalogin po natin. Ang sabi po dito ay si Jesus na po ay dumadalangin. Siya po ay patuloy na dumadalangin po na maranasan mo ng malalim, malawak, mataas po ang kanyang pag-ibig at masihan ka sa lubos at hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Panginoon sa araw-araw po ng ating karanasan sa ating buhay. So yung experience natin everyday with Jesus, day by day, we experience God at sa bawat araw po ng ating buhay ay nakikilala po natin siya. O nagiging malalim tayo sa pagkakilala sa Kanya, mas magiging mataas ang ating pananampalataya, magiging mas mataas ang ating pagtitiwala sa Kanya. And in that case, tayo po ay nagkakaroon ng lakas ng loob upang siya ay ating ipakilala sa iba. Na po, share natin siya sa iba. Sa ibang mga tao, kahit po sa ibang Christian po na kilala lamang nila ang Diyos sa mga aklat, sa mga libro, pero wala po silang karanasan pa. Po? So, mag-encourage po tayo. So, sabi po dito ay, the things you allow, sabi po dito, if you sense there are biblical truths that you are not experiencing, then keep the truth before you and ask God to bring it into your everyday experience. So, ibig sabihin po nito ay yung mga mababasa natin ng mga katotohanan na nakasulat po sa Biblia o sa kanyang mga salita ay ipag-pray po natin. At let us ask God to bring it into our experiences every day. Lord, totoo po, kayo po ay nakapagpabuhay ng mga patay, kayo po ay nakagaling ng mga may sakit, kayo po ay nagligtas ng mga taong nasa kapahamakan. At ikaw po ay nagbibigay ng kapayapaan sa mga taong naguguluhan. Ang ganda po nito. Gusto-gusto ko po ito maranasan. Iparasa po sa Panginoon. So mag-desire po tayo. Kasi po kapag hindi po tayo nag-desire at hintay natin mangyari sa atin to, baka po nangyayari na nga sa atin, hindi pa natin alam. Kasi wala tayong connection. Walang connection. Wala pong fellowship. Ano yung fellowship? Yung magkaduktong na po. Naranasan po natin ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang sabi po dito ay hingin natin sa Panginoon na ipakita ito sa atin po na kung ano pa yung mga dapat na isaayo sa ating buhay at nang matanggap natin ang kanyang mga pangako. Marami pong pangako ang Panginoon nakasulat sa Biblia. Pero paminsan nababasa lang natin pero hindi tayo na-excite. Nababasa natin knowledge. Pero hindi po tayo nakakaranas ng kasiyahan, hindi po tayo nakaranas ng pananabik na-excite na, ang galing, sana maranasan ko ito, Lord, gusto ko itong maranasan. O kaya, kaya pala naranasan ko, dahil ang Panginoon ang may gawa nito. So, something like that po, kasi iba pong magsalita at nakita pati ang pagkakaiba ng mga taong may kaalaman sa Panginoon at yung may karanasan. Diba? Yung pong may kaalaman, head knowledge lang po yun.
yung pong may karanasan, hindi lamang po may karanasan, kundi may kaalaman din na galing sa Panginoon. Po ba? Sabi po dito ay huwag kang magsawa sa mga pangako ng Diyos. Huwag kang magsawa. Kung hindi pa mararanasan mo ito. Dahil ang pangako ng Panginoon ay tinutupad niya. Tinutupad po niya ito. Ang sabi po dito ay patuloy kang magtiwala hanggang sa lubos mong maranasan ang mga ito. Bakit minsan hindi nararanasan? Kasi po hindi tayo nagtitiwala. Sabi ng sanlibutan, to see is to believe. Pero, pati po sa spiritual, believe and you will see. Tayo hanap ng milagro, ng himala. Walang himala, ang sabi po ni Nora Honor. Pero meron pong himala na nagmumula sa Panginoon kung tayo po ay magtitiwala at ating fully surrendered po ang ating buhay sa Kanya para makakilos po ang Panginoon sa buhay natin. It is not our own life, but it is God life na ating pong isinasabuhay. Yun po yun. Po, pali po dito, if you sense there are biblical truths that you are not experiencing, then keep the truth. Panghawakan mo yung katotohanan. At then ask God to bring it into your everyday experiences. Di po pa maganda yun. Then ask God. Talangin po natin ang Panginoon if there are any adjustment we need to make in order to receive it at in order to receive His promise. Meron po ba akong dapat gawin? Meron po ba akong hindi pa naisusuko? Ano pong dapat kong gawin? Dahil ibig ko pong maranasan araw-araw ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-iingat, ang iyong himala. Ay hindi po madamot ang Panginoon. Ito nga po yung gusto niya eh. Ito nga po yung gusto niyang ibigay sa atin. Ito po, gusto niyang malaman natin kung ano yung gusto niyang gawin sa atin. Ngayon, kung tayo pa magsasabi ng, Lord, gusto ko itang maranasan, ano po ang plano mo sa buhay ko? Then, naku, tuwang-tuwa ang Panginoon. Talagang ipapaalam niya sa atin ito. Ano po, hindi katulad ng dati na dami mong plano sa buhay, dahil mong gustong gawin. Kunwari, nag-pray ka. Pagkasabi mo ng, Amen, akin na nga po ulit yan, ako masusunod sa buhay ko. Kung minsan, pinipilit pa natin. Ano po, nakikipag-compromise tayo kay Lord. Sabi natin, Lord, isang-isa na lang, pagbigyan mo na ako. Akin na to. Bonus mo na sa akin to. Aba naman, sino ba kausap mo si Pares? Kung pare ba o si kumare? Diyos po ito. Kapag natin sa Diyos, tayo po ay nagpapakumbaba. Tayo po ay nagpapasako. Kasi pag pinilit natin yung ating gusto, sa tingin natin ay maayos, maganda, kabubuti natin, okay naman po yun. Pero, ang hindi okay yung hanggang dito lang pala ang ating na plano. Ay yung banda-banda rin pa. Hindi po pwedeng meron hindi magandang mangyari na po. So, ang Panginoon po alam yun eh. Yung hindi natin nakikita ng Panginoon yun. Kaya nga po, ipagkatiwala natin. Lord, ito po ang gusto ko. Ito po sana ang gusto kong mangyari. Ganun pa man, ang kalooban mo ang siyang masunod. Dahil alam ko po, na ibinibigay mo sa akin, yung mas makakabuti sa akin at sa aking pamilya, sa aming buhay. Not my will, but your will be done in our lives. At nakatitiyak po tayo na kapag ganito po ang ating kino tayo makipag-usap sa Panginoon. Yung it's not good, it's not the better, but it's the best that God will give us. Ganun po yun eh. Kaya kung kailangan natin ng Panginoon, hindi lamang sa pagkakilala natin sa pamitan ng kaalaman, na po, pagbabasa lamang sa mga theology, religious books, no? Hindi po ganun eh. Yun po ay nagkaroon lang tayo ng kaalaman. Wala po yung pinag-iba sa mga ordinary textbook. Na po, karunungan po ang tawag dun. Pero wala pong kapangyarihan. Ang karunungan walang kapangyarihan galing sa Diyos. Ano po ang sabi ng Biblia? Ito po ay tuturing ng Diyos na isang maruming basahan sa kanyang harapan. Walang kwenta. O, hindi tayo dapat nakikipag-unahan sa plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo dapat nakikipagtigasan. Dapat po tayo ay sumusunod. Kung ang agos ay papunta rito, huwag po tayong sasalungat. Po ba? Dapat kung sa papunta, doon tayo. Kasi yung papunta na yung direction na gusto ng Panginoon sa atin ay maganda po ang kapupunta natin.
Huwag yung direksyon natin kasi tao lang tayo. Tao tayo. Po, ang lahat po ba ay anak ng Diyos? Ano po sagutin nyo? Hindi po eh. Hindi po ang lahat anak ng Diyos. Ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Tayo ay galing sa alabok. Yan po ay matatagpuan na sa Genesis 2:6, I think. Po. Ang tao ay nilikha ng Diyos mula sa alabok. Ito po ay kanyang hinulmahan at nilagyan ng 2 butas, nostrils, at kanyang hininghan. At tayo pa ay naging isang kaluluwang buhay. Tayo ay nilikha ng Diyos. Ang tao ay nilikha. God created us. Ba't natawag siyang Father? At anak daw ako ng Diyos? Ba't kaganon? So, yun po ay nasa John 1:12. Ang sabi po sa John 1:12, ang sinamang tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, siya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, pwede ka tumawag ng Father, Apa. At kapag naging anak ka na ng Diyos, karoon ka na relasyon bilang a father and child, di meron na kayong relasyon na mag-ama. At pag may relasyon na kayo bilang mag-ama, di hindi mo na siya basta kilala sa libro. Kilala mo siya ng personal kasi hindi pwedeng hindi mo kilala ang magulang mo. Di po ba? Kaya avail po tayo sa lahat ng pagpapala ibinibigay ng Panginoon. Protection, provision, di po ba? At lahat ay mararanasan natin. Ito po yung tunay na pagkilala sa Panginoon. Amen po? Sa mga ngayon lang po nakapanood at nakapakinig ng ganitong mensahe po na narito po sa aking YouTube channel ng Words of Encouragement, marahil po medyo hindi pa nyo masyadong naunawaan. Pero alam ko po, kahit papano, alam ko pong ibinigay na po ni Lord yung pang-unawa na maintindihan po natin ang kakaiba ng pagkilala sa Panginoong Diyos sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng mga aklat, theology book, religious books, no po? At yung pong pagkilala sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating karanasan at ating fellowship and relationship with Him po. So, kaibigan ko, ikaw ay first time na nakapanood ng ganito sa aking channel, gusto kong maintindihan mong mabuti para sa mga susunod pa na nakapanood ka ng ganito ay mas lalo mong maunawaan. Inaanyayahan kita na una sa lahat ay dapat mong makilala ang ating Panginoong Jesus. Hindi lamang sa kaalaman, head knowledge, kundi sa karanasan. At para maranasan mo si Jesus sa buhay mo, unang-una dapat mo siyang tanggapin sa iyong buhay bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. At ang pagtanggap sa Kanya ay sa pamamagitan ng panalangin na galing sa puso. Dapat po tayo ay sincere. Po, yung pong mga panalangin na ating sasambitin, dapat po ay galing sa puso at tayo po ay maniniwala na ang Diyos ay magpapakahayag sa ating buhay. Kaibigan, sino ka man, saan ka man, hindi aksidente na nakita mo ang channel na ito, kundi ang Diyos ay mayroong magandang plano sa buhay mo. Huwag kang malulungkot, huwag kang susuko. Kausapin yung Panginoon. Ask Him. At alam kong sasagot ng Panginoon. Inaanyayahan kitang tanggapin mo si Jesus sa buhay mo as your Lord and personal Savior. Tayo ay manalangin. Ang lahat ng aking sasabihin ay uulitin mo. Sasabihin mo din. Sasambitin ng iyong mga salita, yung labi. Amen? Amen. Tayo ay manalangin ng pagtanggap kay Jesus. Ulitin mo ang aking mga sasabihin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Narinig ko po ang mensahe na ibinigay mo. Ibig ko po na mas maunawaan pa ang mga kahulugan ng salita na nagmumula sa iyo.
Panginoon, inaamin ko po sa iyong harapan na ako ay isang taong makasalanan. Inaamin ko po, ako po'y nagkasala sa iyo sa isip, sa pananalita, at sa aking mga ginawa. Ako po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Jesus. Sinusuko ko po ang aking sarili. Patawarin mo po ako sa lahat-lahat ng aking mga ginawang kasalanan na hindi po naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Linisin mo ako ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Hugasan mo po ako upang ako po ay maging malinis na sa iyong harapan. Binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan kita, Jesus, na pumasok sa aking puso. Manahan ka sa aking puso at ikaw na ang maghari sa aking buhay mula ngayon at magpakailanman. Panginoon, salamat po sa kapatawaran sa aking mga kasalanan. Ikaw na po mula ngayon ang manguna at maging hari ng aking buhay. Maraming salamat. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Kung iyong dinasal, ang panalangin natin ang pagtanggap na nagmula sa puso at sincere ka, ang Diyos ay naluwalhati. Asahan mo na ikaw ay tunay na pinatawad na at ikaw ay naging anak na niya. Tawagin mo na siyang Father at ang tawag niya sa iyo ay anak. Ang sarap, di ba? Kapatid, ina-encourage kita na ikaw ay magbasa ng Biblia. Pwede ka magbasa ng Bible sa iyong sarili. At mas maganda rin na ikaw ay magbasa ng Bible sa patnubay o guidance ng isang pastor o ng isang malalim na Kristiyano na iyong kakilala o kaibigan. Manalangin ka at makipag-usap pa sa Diyos. Hangarin mo ang makilala pa siya na mas malalim pa. Sa bawat araw, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Hindi siya nagkukulang. Minsan akala natin kulang. Minsan akala natin, ba't ganito, Lord? Pero bakit nangyayari ito? Ang sabi po ng Romans 8:28 sa Bible, all things to work together for good for those who love God, for those who are called according to His purpose. Applicable po itong verse na sinabi ko doon sa mga nagmamahal sa Panginoon. Kung tayo ay tumanggap sa Panginoon, meron po tayong pagmamahal sa Kanya. Diba? At anuman ang nangyayaring hindi maganda, na hindi natin ginusto pero nangyari po, nangyayari pa rin tayo Kristiyano na ito po ay parte lamang ng pagkatawag ng Panginoon sa atin dahil meron po siyang dakilang layunin. Anaman po gano'n po kagusot o kalukot ang nangyari sa buhay natin, ang Diyos po ay lilinisin ito at muli-uling ipapatag. Alam po ninyo, lahat po ng Kristiyano ay nagpapatotoo na hindi maganda ang naging kahapon nila, ang buhay nila sa nakaraan, lumang pagkatao nila. Pero ang Panginoon po, binango sila. Unti-unti po, from glory to glory. Tumanggap ka, nagpatotoo ka, naging maayos. Bigla ka ngayong nagkamali, nagkasala. Ang privilege po ng Panginoon hindi nauubos, hindi natatapos. Ang dali pong, Lord, patawarin mo ako. Nakalimot po ako, Panginoon, patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Alam po ninyo, ang Panginoon, dalawang kamay. Anak, halika rito. Kaya ka na dapan, matigas ang ulo mo. Halika. Gagamutin ko yung sugat mo. Halika. Iko-comfort kita. Ganun po
kabuti ang Panginoon. I myself, a living testimony how good is our God. Kung ilang beses din po akong nadapa, bumangon, nadapa, bumangon, nadapa, bumangon. Ang Panginoon po hindi nagbabago. Wala siyang favoritism. Kaya po kapag may nangyaring hindi maganda sitwasyon sa buhay, huwag natin sisihin ng Panginoon. Tayo po ang pumili nito. Tayo po ang gumawa nito. Kaya tayo pa inahiwalay. Pero huwag po tayong mahihiya. Huwag mahihiya. Huwag pong magda-doubt kasi pwede tayong lumapit muli sa ating Panginoon. Tay, sorry po.